So, kailangan ko pala i-clean yung coffee namin na ano 'to kasi lumabas na umilaw na siya na clean, eh. So, ang pagki-clean nito, pupunuin 'to ng tubig, hindi, hanggang parang kuwan yata, eh, kalahati nito tapos kuwan din siya, kalahating suka din. Kailangan natin ng suka. So, kalahati rin ito. Tapos 3 beses yata yan hanggang mawala yung ano 'to, eh. Ang dami naman 'no, parang kalahati, parang ang dami man. Pero sige lang. Kaya na siguro 'to, dami na 'to. Tapos bubuhos natin doon sa anong tawag doon, wait lang. Bubuhos natin dito. Makita nyo clean na yan, eh. Umiilaw na yung clean na yan. Ayan, oh. Umiilaw na siya, oh. Ayan. Ayan, oh. So, umiilaw na siya. So, ilalagay natin dito. Siyempre, suka at saka tubig yan. Tinaalala ko to. Tapos, ano ba? Yun lang yata, eh. Tapos, subukan natin, eh. Pindot to. Yata yun, eh. Ayun, umiilaw na siya. Dapat umiilaw na siya, eh. Nagluluko-luko na to, eh. Dapat nga bilhin na kami ng bago nito, eh. Pero, ba't ka nang bibili ng bago kung tinan ko kung gagana yan? Kasi clean. Let's see. Kailangan ko pa ba pindutin yung brew? Hindi ako sure, eh. Bigyan natin ng medyo mga 3 minutes. Hey Siri, start timer for 3 minutes. Pag yan, walang nangyari. So, pipindutin ko yung ano to. Pipindutin ko yung brew. Tapos, yan. Yan na yun. Deliver natin dito sa US. Walang katulong. Kaya ganyan, kapatid. Tapos, ito. Sabunin natin to. Tapos patuyuin. Grabe. Yung oras na ba? 4:30 na. Tulog pa si madam. Yung oras pa kayo manonood ng sine ito. Okay lang. Kahit lang tayo kung gagawin. Nandito. Siguro magplano na lang ako ng ano to. Mag-reflect ako kung paano yung gym ko. Gym na naman, eh, no? Initin natin yung kape. Ito medyo madumi na. So, pag nakita natin madumi-dumi, ayusin natin para maganda naman yung tingnan. Tama, mali. Paano ba ito dilinis? Yan lang. Ayan. Ano naman? Ba't ito parang naman dyan na ito? Ba't ganun? Teka lang. Meron kaming ginagamitan niya na parang spray. Okay. Ito ba yun? Cabinet polish. Hindi yata ito, eh. Meron talaga yan para sa... Ito yata yun, eh. Stainless. Ito na yun. Mamaya pagkatapos ng ano to, microwave. Baka naman sasabog yan, eh. Diba? Kasi may ginagawa, eh. So, hintayin lang natin. Tapos punasan natin.
Mainit naman tong kape natin. Pwede na siguro to. Ayun. Usok-usok na, oh. Sunog yun. Para masunog yung kuha natin ito. Eto, spray natin. Tingnan natin kung ano ba yung instruction nito pala. Direction. Shake. Oh no, hindi natin shake. And test and condition before. Wait lang. Nag-call na. Nag-alarm. Tingnan natin kung gumana. Ayan, walang nangyari. So, ibig sabihin, pindutin natin ng bruto. Ganun na lang siguro. Para gumana siya. Let's see. Hey Siri, start timer for 3 minutes. Balikan natin yan. Tapos, punasan na natin to. Hindi natin sinake well eh. Aba, nilinis siya. Ayun eh. Ayun. Ayan. Tapos mamaya yung stove naman. Inisin natin. Ayan, tingnan mo. Shiny na siya. Parang narinig ko na yung coffee maker na to. Tumutunog. Ibig sabihin gumagana yung coffee maker na. Maganda talaga pag malinis. So. Yun. Diba? Kaysa yung kanina. Parang ano to. Ayun. Ayun. Shiny na. Tingnan nyo guys. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Shiny na. Kaysa yung kanina parang manchado talaga. Diba? So, effective pala to. Ito pa o. Natin. Shake well daw. Shake well. Yan alam ko na. Oops. Bakit sumama pa yung microwave pa rin? Okay. Diba? Okay. Yan. Hindi pa marunong mag-spray. Sumama ulit yung microwave. Ayan. Pwede na. Tapos, lagay natin dito. Balik. And then, balik sa proper place. Oh, saan ba yan? Dito yan eh. Ito ba yun? Hindi na kasya. Ito na yung kanina. Parang hindi na kasya. Di ba dito lang yung guys? O yun. Kasya na. Tignan natin yung kape. Parang naririnig nyo kung gumagana na eh. Oh, gumagana na siya. So, tingnan natin. Ayun. So, dahan-dahan siya eh. Kasi parang binababad niya muna eh. Tapos ulit, tapos cycle na naman. So, tama na to. Kailangan pala pindutin yung brew. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, ayun, no? Hindi siya tuloy-tuloy katulad ng paggawa ng kape. Tuloy-tuloy yun eh. Ito, dahan-dahan siya eh. Tama na pala to. Dapat pala pinindot ko yung brew. Ngayon alam ko na. Dati naguluhan ako dito eh. Hindi ko alam kung anong gagawin. Paano palinisin ito eh. Yun. 3 beses yan eh. Pero yung next na ilalagay natin, wala nang vinegar. Kuha na lang, yung tawag doon, tubig na lang lahat. Parang lilinisin yung suka. So, 2 beses pa na tubig. Tapos yun na. Tapos na siya. Kasi hinto na naman yan siguro. Tingnan natin kung hinto.
Parang tuloy-tuloy man. Parang wala man dumi. Parang malinis man yung tubig. Lapit ko. Tuloy-tuloy na siya eh. Pero hanggang dito yung nilagay ko tubig sa dish yata yun eh. Hanggang 10. Yan, parang huminto na siya. Ayun. Huminto na naman siya. So, babad na naman yan. Tama na yan. Babad na naman siya. Kasi pag brew lang yan, yung kape, tuloy-tuloy yan dapat. So, ibig sabihin, nagki-clean talaga siya. Kasi nagbababad na naman siya. Hinto na naman siya eh. Santay niya na naman. Yun pala yun. Okay guys. Hanggang matapos yan. So, wala naman tayo gagawin na. Sa ngayon, inom lang ako ng kape. Tapos, wala din naman akong sasabihin sa inyo. So, pause na lang muna. Ano ba sasabihin ko sa inyo? Wala naman. Inaantay lang natin yung beef steak. Start timer for 1 hour. Hindi pala ako nag-set ng time. So, ang gagawin ko lang, ano ba? Siyempre, titingnan ako sa cellphone, kung ano yung mga reminders na kailangan gawin. And yun, gawin ko na lang. Maya-maya gising na yan si Mrs. Tsaka usually nanonood kami ng movies. Last full show. Minsan mga 11. Kasi mas masarap kasi pag wala ng tao eh. Holiday pala ngayon. So maraming tao yung ngayon. Tsaka mamaya mga alas 7. Marami yan. Ay, maganda pa yung movie. Maraming tao. Hindi ko na alam kung bakit hindi ko pala titingnan. Kasi iisip ko, tumatama yung sun sa sa lens. So, hindi ko ngayon alam kung malinaw kayo. Okay naman na. Okay na siya. Ayun. Ako wala akong bullet points. Walang sabihin. Kasi meron ako nakita sa YouTube na siyempre kailangan mo ng bullet points para tuloy-tuloy yung pananalita. So, siguro, in the future, marirealize ko, hindi pa na naman talaga ako sanay. And then, isa pa, parang wala akong sasabihin. Unless siguro, kung may magbibigay sa akin idea o comment, na, sir, pwede ba ito yung discuss mo? Tapos i-research ko or mag-gather ako ng information from kung ano man yung topic na gusto nyo. Kasi hindi ko talaga alam eh. Ito lang, gagawin ko lang kung ano yung nangyayari sa akin. Yan, kung bibigyan ka ng idea sa akin na anong gusto nyong malaman, kasi hindi ko rin alam kung ano yung audience eh, sino yung nanonood eh. Hindi ko alam eh. Ngayon kung malalaman ko na yung sino yung nanonood at meron silang gustong makita, research ko or gather ko kung paano kung makukuha yung information. Kasi gawa ko ng video. Parang lasang ipis man niya. Ano?
Hindi ba? Wala naman kami ipis dito, nakunog daw. Walang ipis dito eh. Kasi ano to eh, regular na meron talaga pest. Yung ano mo yung mga nag-spray, regular na pupunta dito. Mga insekto, regular yan. Kaya maraming may cancer dito. Kasi ano to eh. Pero safe naman daw yung spray nila. Paano nila malaman eh, no? Safe daw sa human being. Pagka hindi safe, parang sinasabi nila na, sir, kung i-spray natin itong ganitong klaseng bagay, kailangan 1 o 2 araw. Empty yung ano to, walang tao. So, sinasabi naman nila eh. So, pag example, yung spray ay okay lang sa sisingutin ng tao, walang problema. Ganun yun sila. Pero binabayaran yun, hindi libre yan. Pero okay lang naman, kumbaga, parte naman ng maintenance ng bahay yun eh. Pero nung nag-apartment kami, wala kang problemahin. Kung may sira, tawag ka lang. Libre lahat yun. Kasi syempre, binabayaran ng apartment. Tapos kung may makita kang may ipis, sila pupunta, ipepest control. Tawag ka lang. Problema lang kung apartment ka. Syempre, nagbabayad ka. Tinatapon mo yung pera mo. Kasi, yun yung pagkakalam ko ha. Hindi ko alam kung may alam kayo. Kasi pag bahay, so, binabayaran mo nga. Pero, may equity. Tapos, alam mo naman yung real estate, tumataas, di ba? So, binabayaran mo, parang investment siya. So, pwede mo ibenta yung bahay kung gusto mo. Apartment. Pwede mo ba ibenta yung apartment pag lumabas ka na, patapos na yung pan mo. So, kung magkano man yung binayaran mo, gaano ka katagal nag-stay doon. Pag umalis ka doon, wala kang pera makuha. Yun yung apartment. Kaya kung kaya kung yung mga taga rito o yung papunta pa lang dito, kung may pera kayo, para kumuha ng bahay na hindi na kayo mag-apartment, mas maganda. Or, sa tingin ko mas maganda kung mag-apartment muna kayo, I don't know. Kasi kami syempre, pagdating dito, apartment muna. Tsaka magandang experience ng apartment. Magandang experience. Lahat naman eh. Pag dumating dito, apartment. Sana malinaw yung boses ko eh, no? Kasi parang feeling ko, pinipigil ko eh. Hindi ba ako masyadong comfortable? Kasi syempre, alam mo yun, mga bata dito. Ano pa ba? Yun lang. Bukas trabaho na naman ako. Trabaho 12 hours. Tapos day off. Tapos trabaho ulit. Bungi-bungi. Alam nyo, bago lang ako sa trabaho nito eh. Iba dito. Kahit matanda ka na. Kung hindi ka lang mapili sa trabaho, makakahanap ka ng trabaho eh. Hindi katulad sa atin, may age limit. Alam mo yun, apply ako sa isang malaking pharmaceutical company. 27 years old ako noon eh. Tapos yung parang yung limit nila na hinahire is 26. Di nung nandun ako, sinabi kagad sa akin nung nag-interview, overage ka na. Sabi sa akin eh. Tumahimik na ako. Tapos sabay dasal. Kasi bago pala ako pumunta doon, pinagdasal ko na yun eh. Na sabi ko, kung hindi talaga para sa akin to, huwag mo na akong papuntahin doon. Kasi parang nagdiskusyon pa kami ng misis ko noon eh. So ginawa ko yun para lang hindi siya magalit.
And then, yun, sa bus pa lang, kasi wala akong kotse nun, sa bus, nagdasal na ako nun. Sabi ko, kung hindi talaga para sa akin to, wag mo na akong papuntahin. Natuloy ako pagpunta dun. Malaki din storya yan. Mahaba din storya yan. Tapos, pagdating ko dun, sabay sabi sa akin, overage ka na. Tumahimik lang ako. Tapos sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, pinapunta mo ako dito. Tapos, unang kaupo ko lang yun, kagad ang sasabihin. Semplang kagad ako. Tapos, nagtuloy yung yung nag-interview. Sige nga, kumbinsin mo nga ako. Parang tinest niya yung personality ko ba. Siguro satisfied siya sa mga tanong, sa mga answers ko. Pati kung paano ko na-handle siya. Yung interviewer, sabi niya sa akin, huwag ka umalis ha. Kasi meron pa ako isang tao na magpapa-interview sa'yo. Kumbaga, kung pasado na ako sa kanya. Kung pasado ako dun sa taong na yun, okay na ako. So, nagantay ako sa labas. Tapos, tinawagan na yun. Medyo matagal-tagal din. 1-2 oras yata yun eh. Tapos, tinawagan na ako. In-interview ako. Grabe. Ka-terror. Pero, nasagot ko naman yung kanya. Alam ko, deep inside, na-corner ko siya eh. Pero sinabi sa akin, sige, tatawagan ka lang namin. Gumanon ako. Pero hindi ko pinakita, no? Parang, alam mo yun, parang, sabi ko kay Lord, ito ba yun? Nagantay ako ng ganito. Siyempre, parang reklamo na eh. So, sumakay na ako ng bus. Uwi na ako. Tapos, nagdadasal lang ako. Sabi ko na, kung ito yung ikatutuwa nyo, kung ito ba talaga yung plano nyo, okay lang. Pero masama yung loob ko doon. Pero alam naman nyo, nakikita naman nyo yung loob natin eh. So, alam niya masama yung loob ko, pero sinasabi ko naman sa kanya. Alam mo, pagdating ko sa bahay, sabi pa ng misis ko, tumawag yung Unilab ba? Naku, nabanggit ko. Yung pharmaceutical company. Sabi ko, paano nangyari yun? Kasi 1 oras lang yung biyahe. Paano nangyari yun? Bakit, kumbaga, ang bilis naman. Bakit niya na hindi sinabi sa akin doon pa lang mismo? Kung ano man yun. Kaya sabi niya, Mrs., magpa-laboratory ako, etc. Parang magkuhan na ako. Tanggap na ako. So, nagulat ako. Sabi niya, punta ka dito sa parang clinic ng company na yun. Para mag-blood test, urine test, drug test, mga ganun ba. So, nagulat ako. Sabi ko, totoo ka ba? Sabi niya, oo. Binigay niya yung address. Pumunta ako. Tama nga pala. Pasado ako. Meaning, di ba? Grabe nga eh. Tapos, yan, tuloy-tuloy na. Glory to Him. Glory to Him talaga. Kasi, kuwan yun eh. Actually, yung resume ko, hindi ako yun nagdala dun. Tito ko yun eh. Tito ko yun na parang, alam mo yun, nagbigay lang ng resume. Kung baka pwede kong sabihin na hindi ko gawa yun. Hindi ko gawa. Yun yung pwede ko i-attest. Grabe nga eh. Marami pa akong story na tulad ng ganyan. Totoo lang. Marami akong testimonies na pwede kong sabihin na hindi ko pinano, hindi ko pinag-isipan. Pero yun pala ang gusto ko, or mas higit pa dun sa gusto ko
Basta lang mag-depend ako dun sa kanya. Anyway, yun lang. Hindi ko naman alam kung yung mga viewers ko ito ay komportable sa ganitong usapin. So, hindi ko nga alam kung paano nadala dito eh. So, kung, I don't know, hindi naman ako pastor, pero I can testify about that. Marami talaga akong story about that. Na ako mismo ang witness. Ako mismo ang, kumbaga, ano ba tawag doon? Ako mismo yung na-experience first hand. So, hindi ko alam kung ano yung klaseng audience kasi meron ako dito eh. So, hindi ko nga alam kung may audience pa eh. Pero yun lang. Ano bang gagawin ko? So, tapos na yata yung coffee. Titignan ko muna yung coffee guys ha.